Hi, Mom. Opo, okay naman po ako. Ingat din po kayo, ah. I love you too, Mom. Sige, sige, salamat po. Anong sabi ni tita? Wala naman. Kinamusta lang ako. Sa birthday ko daw, uuwi na siya. Ah, Anong, ah? Anong gagawin ko? Next year na uwi ni Mom. Baka malaman niya na nagsasama tayo. akong bahala. Yan ka na naman, puro ako bahala. Don't you worry. Nga pala, yung parents mo, di ko pa nakikilala. Mag-iisang taon na tayo. Alis lang muna ako. Anong gusto mong pasalubong? Bastos mo talaga kausap, no? Kahit ano, basta donut. Sige, sige. Mag-iingat ka, ah. Umuwi ka kaagad. I love you. I love you too. Lumipas ang ilang oras at wala pa din si Vlad. Binuksan ko yung pinto at bumungad sa akin si Vlad. Nakangiti ito at dala niya yung pasalubong na gusto ko. Anong oras na, ah? Nilakad ko lang. Di ka nag-commute? Hindi. Sus ko, kaya naman pala. Napapansin ko na napapadalas ang pag-alis-alis ni Vlad. Hindi ko na napigilan at Umamin ka nga sa akin. Nambababae ka ba? Dad, anong sinasabi mong babae? Halata ka na, Vlad. Why? Do you have proof? Proof, proof. Proof mo mukha mo. Kaya pala gabi-gabi ka na umaalis. Para ano? Mahal na mahal kita, Yuki. Huwag mong isipin yan. Kung sinong babae man yan, iharap mo siya sa akin at papatay. At ano? Ayos. Dali mo yung sasabihin mo. Yuki, umalis ako at pumasok ako sa kwarto at nagkulong dun. Medyo nawirduhan ako kay Vlad at nakatulog ako dahil sa sobrang pag-iyak. Nagising ako dahil sa ingay ng katok mula sa labas ng kwarto ko. At pagbukas ko, si Vlad at may dalang pagkain at kung ano pa. Bakit? hapon na. Hindi ka pa kumakain. Busog pa ako. Bigla na lang siya pumasok sa kwarto at inayos ang mga pagkain. Ano ba? Sinabi ng busog pa ako eh. Kumain ka na, please. I'm sorry kung ano may nagawa ko. Please, I'm begging you. Ayusin na natin to. Alin na nga ayusin? Maayos naman tayo ah. No, Yuki. Narinig kita kagabi umiiyak. Pwede ba pag-usapan natin to? Wala nga dapat tayo pag-usapan. Ano nasa isip mo? Wala. Tungkol ba dun sa babae na sinasabi mo? About the Yuki. Hindi totoo yun. Pasensya na kung umalis ako ng ganong oras, pero pangako ko sa'yo na wala akong kinikitang babae. Paano ako maniniwala kung di mo sinasabi kung saan ka nagpupunta? Sige, dadaling kita kung saan ako nagpupunta. Dinala niya ako sa lugar na mapuno at mahigit isang oras mo lalakarin yun mula sa bahay at umakyat kami ng bundok kaya kitang-kita mo yung mga ilaw ng building. Dito ako lagi tumatambay. Bakit? Nakaka-relax at tahimik lang. So, sa bahay natin maingay? Bakit? Naingayan ka ba sa akin? Hindi. Bata pa lang ako, ginagawa ko na to. Sarap kaya sa feeling na umupo ka lang dito. Parang hangin lang yung marinig mo dito. Nakakawala ng bigat ng paramdam. Pag may problema ako o pinagdadaanan, dito lang ako umaakyat. At nawala na yung sakit na nararamdaman ko. Aalis ako dito parang balik ulit sa dati na parang walang nangyari. Bakit? May problema ka ba? No, wala. Yung totoo. Ang sabi mo, umakit ka dito para mawala yung lungkot na nararamdaman mo. Ano ba yun? Yes, ma'am? Gawin mo po ba? Sige, ayos lang naman po. Marami pa naman pong next time. Ang sabi ni tita. Hindi pa daw siya makakauwi next year. So, hindi siya makakapunta sa birthday ko. Di habang wala siya, ako muna yung kasama mo. Buti na lang. Salamat.
Uy, may project tayo Kailangan nandun ka, baka hindi ka masama sa gagradean pag hindi ka sumama. Paalam naman na ako kay Vlad. Pumayag? Oo, pumayag naman. Himala. Dito namin ginawa sa bahay nila Jennifer yung project namin. Balak sana namin sa bahay namin. Ang kaso, inaalala ko si Vlad. Malayo din kasi yun. Baka gabihin din kasi siya pag uuwi. Yun no, tapos na din. Mauna na ako Teka, sandali. Ayaw mo ba muna mag-stay? Baka kasi hanapin ako ni Vlad. Ganun? 10 minuto bawal? Hindi na tayo nakakapag-banting Baka naman. Sige na nga. Nag-stay ako noon at tinext ko na lang si Vlad na hindi pa ako makakauwi. Uy, may balita na ba kay Joseph? Wala pa Ganun. Ano na kaya nangyari dun? Hindi ka din alam. Hindi na nga usap-usapan yun Mukhang hinayaan na lang din ng magulang Hindi na hinanap. Grabe naman pala. Sinabi mo pa. Hindi nga alam kung buhay pa yun After ng pag-uusap namin noon, pag-uwi ko nandun na si Vlad sa sala at nag-aantay pala. Bakit ngayon ka lang? Kasi nagkwentuhan na kami ni Jennifer. Kanina pa kita tinatawagan, hindi mo naman sinasagot. Hindi ko napansin. Sorry. Nakamute phone mo? Oo. Bakit? Para di ka may istorbo sa panlalalaki mo? Pinagsasabi mo? Anong lalaki? Sino-sino kayo dun? Dalawa lang kami ni Jennifer. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagpaikot-ikot siya na parang may iniisip at hindi mapakali. Nabibirduhan ako sa kinikilos niya ngayon. Parang kita mo sa kinikilos niya na may kakaiba. Bakit ka ba ganyan? Ayos ka lang ba? Huminga siya ng malalim at tinignan niya lang ako sa mata at kita ko sa mga mata niya na parang nagpipigil lang siya. Bigla na lang siya umalis ng palayo at hindi ko na hinabol. Kugulaan pa din ako sa mga kinikilos niyang yun. Kaya hindi agad ako nakatulog ng gabing yun. Nagising ako ng maaga, katabi ko na si Vlad na himbing na natutulog. Pumunta ako sa kusina para maghanda ng almusal at hindi pa din mawala sa isip ko yung mga kinikilos na yun ni Vlad. Isa pa tong palaisipan sa akin itong kurtina sa likod ng cabinet na to. Ano kaya meron dun? Matingnan nga. Medyo mabigat yung cabinet na to pero nagawa ko naman siyang alisin at paghawi ko ng kurtina. Sa likod pala nun ay may isang puting pinto. Bala ko sana buksan pero nakalak to. Bad trip? Walang susi. Narinig ko na yung pagbukas ng pinto ng kwarto namin at alam kong gising na si Vlad. Nagmadali ako ibalik yung cabinet sa dati ng pwesto at buti hindi ako nahuli ni Vlad. Good morning. Gising ka na pala? Almusal ka na. Kamusta pakiramdam mo? Ayos naman. Mamaya pala, Yuki, maglalakad-lakad muna ako. Gusto mo ba sumama? Hindi. Dito na lang ako. Ilang oras ang lumipas at nakaalis na si Vlad. Kaya naman hinanap ko agad yung susi ng pinto. At may nakita akong susi sa ilalim ng kama namin ni Vlad at kinuha yun. At sa wakas, pagtanggal ko ng lock sa pintong yun, dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Medyo mabaho pa nga ang amoy dun pero hindi ko kita yung loob mismo dahil madilim dito. Hinanap ko yung switch ng ilaw at doon nanginig ang tuhod ko. Dahilan para mapaupo ako. Si Joseph.